أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kami ay lubos na nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong muli tayong magsama-sama sa isang makabuluhang paglalakbay ng kaalaman ngayong banal na buwan ng Ramadan. Hilingin natin kay Allah ang kanyang tawfiq at baraka sa bawat aral na ating mapakikinggan at may sasabuhay. Muling nagbabalik ang isa sa mga flagship programs ng Al-Jalis As-Salih The Good Companion Incorporated, ang Golden Goals of Ramadan, at ngayong taon ay hatid namin ang As-Salaf As-Salih Series 2, The Imams of Hadith. Sa seryeng ito, tututukan natin ang buhay, sakripisyo at pamana ng mga dakilang imam ng hadith. Ang mga taong nag-iingat, nagsasaliksik at nagsakripisyo upang mapanatiling dalisay ang mga salita at gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang seryeng ito ay naglalayong buhayin muli ang pamana ng mga Salafus Salih sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga imam ng hadith. Mga haligi ng kaalaman na naging daan upang makarating sa atin ang sunna ng may katapatan at katiyakan. Layunin ng programang ito na palalimin ang ating pag-unawa sa kahalagahan ng hadith sa Islam at sa buhay ng isang Muslim. Ipakilala ang mga imam ng hadith bilang huwaran ng ikhlas, tiyaga at disiplina sa paghahanap ng kaalaman. Hikayatin ang mga kalahok na pahalagahan ang sunna at isabuhay ito sa araw-araw, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. At panghuli,
palakasin ang ugnayang espiritual ng komunidad sa pamamagitan ng sama-samang pagkatuto at pagninilay. Ang programang ito ay hindi lamang serye ng mga lektura, kundi isang paanyaya na kumunek muli sa ugat ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa katotohanan. Bilang bahagi ng ating layuning palaganapin ang kaalaman, inaanyayahan ang lahat na makilahok sa Reshare and Reflect Contest. Contest Mechanics. Una, ibahagi sa iyong Facebook page timeline ang episode na inyong napanood. Pangalawa, siguraduhin nakaset sa public ang inyong post. Pangatlo, magbigay o maglagay ng maikling pagninilay o aral na inyong natutunan mula sa episode. Pang-apat, gumamit ng hashtag #AljalisAssaleh, #GGR2026, #Imams of Hadith. Pang-lima, kailangang maibahagi ang post sa mismong araw ng live episode. Pang-anim, ang may pinakamahusay na pagninilay o aral ay makatatanggap ng mobile load. At bilang panghuli, may pagkakataong manalo ng grand prize ang mga nakapagbahagi ng lahat ng episodes hanggang sa huling araw ng Ramadan. Sa oras na ito, lilipat na tayo sa ating lecture proper. Siguraduhin na nakahanda na ang inyong mga papel at ballpen para sa pag-note-taking. Mayroon tayong mga itinilagang individual mula sa aming mga facilitator upang mag-note-taking na makikita sa inyong screen upang matulungan kayo sa pag-record ng mga mahalagang impormasyon. Makinig po tayo sa ating itinilaga na tagapagsalita sa episode na ito. Sheikh Abdullah Pundogar na tatalakay sa paksang Imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i. Falyatafaddal, ya Sheikh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago natin umpisahan at bago tayo pumasok sa pagtatalakay sa isa sa ating mga imam, nais ko lang ulit paalalahanan ng aking sarili at ang mga nakikinig at nanonood at sumusubaybay na pumasok na ang huling 10 araw ng Ramadan at ang mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala al-ashr, pag pumasok na itong huling 10 araw, ahya laylahu wa shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu. Binubuhay niya ang mga gabi sa pamamagitan ng sala at nagsusumikap siya sa mga araw na to, huling 10 araw, at ginigising niya ang kanyang mga pamilya upang itayo din nila ang mga pagsamba, pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat ang mainam sa huling 10 araw na to ay yung mga gabi, hindi nangangahulugan na papabayaan natin yung mga umaga niya. Bagkus itong buong huling 10 araw ay sikapin natin na magsumikap sa abot ng ating kakayahan. Yung antok naman, yung sakit ng katawan at yung pagod, lilipas din yan. Pero yung Ramadan at yung huling 10 araw at yung Laylatul Qadr, pag yun ang nakawala sa'yo, hindi na babalik. Pero yung katawan ay makukondisyon ulit. Kaya sikapin natin sa mga huling araw na to na magsumikap at hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan niya tayo ng lakas at gabayan tayo sa paggawa ng mga pagdarasal sa Kanya. Sa araw na to, insyaallah, ay ang mabibigyan naman natin ng maikling talakayan ay ang buhay ng isa sa mga imam na si Imam an-Nasa'i. Huwa al-Imam al-Hafidh as-Sabt, Shaykhul Islam, Naqidul Hadith, Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan
ibn Bahr al-Khurasani an-Nasa'i sahibus sunan. Siya ang imam, ang hafiz, ang sabt, matatag at tumpak, Shaykhul Islam, naqidul hadith, kritiko ng hadith, na si Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr al-Khurasani. Si Ahmad na anak ni Shu'aib, na anak ni Ali, na anak ni Sinan, na anak ni Bahr, na taga Khurasan, an-Nasa'i, na taga Nasa. Ang kanyang kunniya, palayaw, ay Abu Abdurrahman. At ipinanganak si Imam an-Nasa'i sa lugar na tinatawag na Nasa, Madinatun bi Khurasan, isa sa mga Madina sa Khurasan, sa taong 215 minal Hijrah, 215 sa Hijrah. At itong lugar na to na Nasa, yung pag-ugnay dito o pagnisba sa lugar na to, sinasabi nila Nasawi o di kaya ay Nasa'i. May mga nagsasabing Nasawi at may nagsasabi ding Nasa'i. Pero ang sumikat na pangalan ni Imam Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ay Nasa'i, Imam Nasa'i. Ang imam natin, siya ay isang imam na nangungunang imam. Gaya ng mga babanggitin din natin mamaya sa mga papuri ng mga ulama sa kanya. Isa siya o siya ang pinakahuling pumanaw sa 6 na imam. Siya ang pinakahuling pumanaw sa 6 na imam. Sila Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah at siya ang pinakahuling pumanaw sa kanilang 6 dahil namatay siya sa simula ng ika-4 na siglo noong taong 303 sa Hijrah. So pumasok na yung taon na 300 bago pumanaw ang ating imam sa 303. Siya na yung pinakanahuli sa kanilang 6. Nabuhay siya ng matagal at maraming tao ang nakinabang sa kanya. Pinanganak nga siya, gaya na nasabi natin, ng 215, namatay ng 303. So, ibig sabihin, mahigit 80 ang kanyang edad, 88. Halos umapak na sa 90. Nabuhay siya ng matagal. At maraming tao ang nakinabang sa kanya dahil ang alim na to, ang sheikh na to, ang imam na to, ay nabuhay ng matagal. Kaya nagkaroon ng mga oras, panahon ang ating mga estudyante, pagkakataon, ang lahat ng gustong makasalamuha at makaigib ng kaalaman sa kanya, nagkaroon sila ng pagkakataon dahil nga namatay ito o pumanaw ang ating imam ng tumanda muna. Sa kanyang panahon, siya ang naging isa sa may pinakamataas na isnad dahil sa kanyang madalas na paglalakbay upang maghanap ng hadith. At sa katunayan nga, marahil ay siya ang may pinakamaraming paglalakbay sa lahat ng 6 na imam. Naglakbay ang ating imam, rahala ila al-Hijaz, Makkah, wal Madina, ila Sham, bijami'i muduniha, wal Iraq, bijami'i muduniha, al-Kufa wal Basra wa Baghdad, ورحل إلى خراسان ورحل إلى الري وهرى ومصر رحمه الله تعالى. Naglakbay si Imam an-Nasa'i sa Hijaz, sa Makkah, sa Madina, sa buong Syria at sa mga lungsod nito, sa Iraq at sa mga lungsod nito katulad ng Kufa, Basra, Baghdad. Naglakbay din ng ating imam sa Khurasan, sa Ray, sa Hara at saka sa Misr, Egypt rahimahullahu ta'ala. Warahala ila Qutaybah wa huwa ibnu 15 sanah, at naglakbay din siya patungo sa Qutaybah noong siya patungo kay Qutaybah noong siya ay 15 taong gulang pa lamang, noong siya ay 15 years old pa lamang. Wa qala al-Imam an-Nawawi aqamtu 'indahu sanatan wa shahrayn. Sinabi ni Imam An-Nasa'i, hindi Imam An-Nawawi, Imam An-Nasa'i, na nanatili ako sa kanya sa loob ng 1 taon at 2 buwan. At nanirahan si Imam An-Nasa'i sa Misr, sa Egypt, sa partikular sa isang lugar
na tinatawag na Zukak al-Qanadil sa eskinitang mga lampara. Ayon sa mga kwento ng mga ulama, kaya ito tinawag na Zukak al-Qanadil dahil maraming beses sinisindihan dito ang mga kandila dahil dinadayo ito at pinupuntahan ng maraming tao sa pagsasaliksik ng kaalaman, at ang mga tao dito ay sumisindi sila ng mga lampara sa gabi upang mag-aral. So itong lugar na napuntahan niya ay kumbaga sikat dito ang pag-aaral at pagsasaliksik ng kaalaman at ang pagpupuyat para lamang makakuha ng mga kaalaman. قال الإمام الذهبي رحل النسائي في طلب العلم إلى خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور ثم استوطن مصر ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشأن. Sinabi ni Imam al-Zahabi, etong ating imam na si Imam al-Nasai ay naglakbay sa mga lugar na nabanggit dito para sa pagsasaliksik ng kaalaman, ang Khurasan, ang Hijaz, ang Egypt, ang Iraq, ang Jazira, sa Sham, sa Sagur, at nanirahan siya sa Misr, sa Egypt. Warahal al-Hufadh ilayhi, at pinuntahan siya ng mga hufadh. Nung nabalitaan nila na si Imam al-Nasai ay naninirahan sa Egypt, ay pinuntahan siya ng mga ulama. Binisita siya ng mga ulama. At naglalakbay ang ating mga ulama patungo kay Imam al-Nasai. At sinabi ni Imam al-Zahabi, walam yabqa lahu nadhirun fi hadha ash-sha'n. Walang natira na katulad, wala siyang katulad sa ganitong klaseng bagay. Si Imam an-Nasai ay sumikat sa dalawang karunungan, dalawang kaalaman, dalawang agham. Kumbaga, marami siyang alam pero dito siya pinakasumikat sa dalawang ito. Amma al-awwal fahuwa ilmul qira'at. Ang una ay ilm al-qira'at, yung pagbabasa ng Quran. Fahuwa ahadul qurra walladhina kana yurhal ilayhim fi ilm al-qira'ah. Isa siya sa mga alim sa qira'ah, pagbabasa. At isa din siya sa mga ulama na pinupuntahan at binibisita ng mga tao, ng mga ulama upang pag-aralan sa kanya ang kanyang qira'ah, o ang kanyang pagbabasa. Wa amma الثالث واشتهر كذلك بعلم الحديث. Ang pangalawa ay ang kanyang karunungan sa hadith. Yung kanyang karunungan sa hadith, yung kanyang kaalaman patungkol sa al-ilal, mga depekto ng hadith, yung kanyang karunungan patungkol sa rijal, yung mga lalaki sa isnad, yung mga nagkwento, nagsalaysay ng hadith. Si Imam an-Nasai, katulad ng mga ibang mga ulama at mga imam, mga masyayikh, ay nag-aral din sa maraming mga ulama. Kumuha ng mga karunungan, gaya ng nasabi natin, isa sa kanyang nakagawian, nakasanayan, isa sa kanyang mga ginawa, isa sa kanyang mga katangian ay yung paglalakbay para sa pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya nakasalamuhan niya ang ibang mga ulama, marami sa mga ulama, katulad ni Ishaq ibn Rahawayhi, si Hisham ibn Ammar, si Muhammad ibn al-Nadhr ibn Musawir, si Suwaid ibn Nasr, Isa ibn Hammad, si Ahmad ibn Abdah al-Dabbi, at saka si Abu Tahir ibn Sarh, Ahmad ibn Mani', Ishaq ibn Shahin, at marami pang iba. At dahil sa itong ating imam ay sumikat at kumalat ang kanyang pangalan at narinig na sa Mashriq at Maghrib, sa silangan at kanluran, sa mga karamihan sa mga estudyante, kaya naman marami ding naging estudyante ang ating imam. Lalo na khasa khilala fatrati iqamatihi fi Misr. Lalo na nung nanirahan na siya sa Misr dahil dinadayo siya at binibisita siya dito ng mga estudyante. Gaya na nasabi natin, hindi lang sa karunungan patungkol sa hadith, kung hindi pati rin sa pagbabasa ng Quran. Kasama sa kanyang mga naging estudyante, Abu Bishr ad-Dawlabi, Abu Ja'far,
At-Tahawi. Kung narinig nyo na yung Aqidat At-Tahawiyya, ito yung nagsulat ng Aqidah ng Tahawiyya. Abu Ja'far At-Tahawi, Abu Ali An-Naysaburi, Hamzah ibn Muhammad Al-Kinani, wa Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Ismail An-Nahas An-Nahwi, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Al-Haddad Al-Shafi'i, Abdul Karim ibn Abi Abdul Rahman Al-Nasai, Al-Hasan ibn Al-Khadir Al-Asyuti, wa Abu Bakr Ahmad bin Muhammad As-Sunni, wa Abu Al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad At-Tabarani. Isa rin ito sa mga, kumbaga, naririnig nating mga ulama, itong si At-Tabarani. Wa khalqun kathir, at marami pang iba. Maraming mga naging estudyante ang ating imam. Kasama sa mga naging katangian ng ating imam, qala al-Imam Az-Zahabi fi Siyar, كان النسائي شيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم حسن الشيبة. Patungkol sa kanyang physical na katangian, sinabi ni Imam Az-Zahabi na si An-Nasai ay isang sheikh na mahib. Ang ibig sabihin niya dito sa sheikh ay yung matanda, pero mahib, kagalang-galang, may kagalang-galang na aura. Sabi nga natin, dahil umabot siya sa 80 years, na halos mag 90 years old na itong ating imam. So tumanda siya, pero bagaman tumanda siya, kung makita mo ang kanyang aura, ay kagalang-galang, meron siyang kagalang-galang na aura. May magandang muka, malih al-wajh, zahir ad-dam, may mapulang kutis, wa hasan ash-shaybah, at may maayos na puting buhok. Dahil tumanda na siya, medyo pumuti na yung buhok ng ating imam, pero bagamat pumuti na yung kanyang buhok, ay bagay pa rin sa kanya at maganda pa rin tignan sa kanya yung mga puting buhok na to, o sa tinatawag natin na uban. At sinabi ni Imam Az-Zahabi, kana an-Nasai nadir al-wajh ma'a kibar as-sin, yu'thiru libas al-burud an-nubiyya wal-khudr, walahu 4 zawjat. Si Imam An-Nasai, ayon kay Imam Az-Zahabi, ay may maliwanag, maningning at sariwang muka sa kabila ng kanyang katandaan. Bagamat ang ating imam, si Imam An-Nasai, kahit medyo matanda na, pero kung titignan ng kanyang muka ay parang may sariwang muka, maliwanag ang pagmumuka at napakagandang tignan. Sa kabila ng kanyang katandaan, pinipili niyang isuot ang mga dekalidad na kasuotan galing sa nuba at ang mga kasuotan na kulay berde. So sa physical niyang anyo ay mayroon siyang nagugustuhan at natitipuhan ng mga damit galing dito sa lugar na to na nuba. At patungkol naman sa kulay, ang gusto ng ating imam na kulay ay ang kulay berde. Wa kana yukthiru aklad ad-dayuk wa tashtari lahu wa tusamman wa tukhsa. Mahilig siyang kumain ng mga manok, particular yung mga tandang, adik. Binibili niya ang mga ito para sa kanya. Siya mismo yung bumibili at pinapataba niya ang mga manok na ito. At mayroon din siyang 2 alipin kasama pa doon sa kanyang 4 na asawa. 2 alipin na babae. وقال الإمام الذهبي قال محمد بن المظفر الحافظ سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النساء في العبادة بالليل والنهار وأنه خرج إلى الفداء مع أمير مصر فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه والانبساط في المأكل وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج. Sinabi ni Imam Az-Zahabi na sinabi ni Muhammad ibn al-Muzaffar al-Hafidh, narinig ko ang aming sheikh sa Misr. Gaya ng nasabi natin na nanirahan nga itong ating imam na si Imam An-Nasai sa Misr. Narinig ko ang aking sheikh, sabi ni Muhammad ibn Muzaffar, narinig ko ang aming mga sheikh sa Egypt, sa Misr, na inilalarawan nila ang pagsusumikap ni Imam An-Nasai sa pagsamba sa araw at gabi. Etong ating imam ay hindi lamang
pinahalagahan ang pagsasaliksik ng kaalaman dahil pinapahalagahan niya rin ang pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun naman talaga ang mga naunang imam. Pag tinawag na imam ay hindi lang imam sa karunungan kung hindi imam din sa ibadah, sa mga pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga imam sa panahon nila ay iniipon nila ang hindi lang ang karunungan, dahil nasa kanila ang karunungan at ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad ng mga ilan sa mga estudyante ngayon, yung iba ay pinapahalagahan lang ang karunungan ngunit iniiwan ang pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Si Imam An-Nasai, gaya ng pagkakakwento ni Muhammad al-Mudhaffar, wa annahu kharaja ila al-fida ma'a amiri Misr. At siya ay lumabas para sa pagliligtas o pagtubos sa mga bihag kasama ang gobernador ng Egypt. So lumalabas sila at naghahanap sila ng mga bihag ng mga Muslim at tinutubos nila to o kaya ay nililigtas nila ang mga ito. Inilarawan nila ang kanyang katapangan at kagitingan at ang kanyang pagpapatupad ng mga sunna sa pagtubos sa mga Muslim. At iniwasan din niya ang pakikihalubilo sa mga pagtitipon ng sultan na kasama niya. Gayon din ang labis-labis na pagpapakasasa sa pagkain. At ipinagpapatuloy niya ang ganitong gawi hanggang sa siya ay naging martir at pumanaw sa Dimashq, sa Damascus, sa kamay ng mga Khawarij. So dito sa paglalarawan na ito, makikita natin na ang ating imam, bagamat abala sa pagsasaliksik ng kaalaman, sa pagtuturo, sa pagdarasal at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, isama mo pa rito na siya ay gumagawa rin ng mga pakikipaglaban, mga jihad, at itinatayo niya rin ang jihad fi sabilillah. At kasama rin sa mga katangian ng ating imam, kana yuhibbu talab al-ilmi wa tirhali min ajli tahsilihi faqad jala al-bilad wastawtana Misr fahasadahu mashayikhuha fakharaja ila ar-ramla fi Palestine. Gaya ng ating mga nakagawian na ang ating mga imam, lahat naman sila ay mahal nila ang paghahanap ng kaalaman at ang paglalakbay para sa pagtatamo at pagsasaliksik ng kaalaman. Nilakbay niya ang mga maraming lupain at nanirahan sa Egypt, ngunit siya ay kinainggitan ng mga sheikh dito. Siya ay kinainggitan ng mga masyayikh, ng mga ulama sa Egypt. Dahil dito, lumisan siya patungo sa Ramla, sa Palestine, at makukuha natin na ang mga ulama ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa kung saan nga ba pumanaw ang ating imam na si Imam An-Nasai. Kasama rin sa kanyang mga katangian, kana yajtahidu fil ibadah. Kana yajtahid fil ibadah. Patungkol sa pagdarasal, ay isa rin itong ating imam sa nagsusumikap sa pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Husayn Muhammad ibn Mudhaffar al-Hafidh, سمعت مشايخنا بمصر يعترفون له بالتقدم والإمامة ويصفون اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والجهاد. وقال غيره كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان له 4 زوجات وسريتان حسن الوجه مشرق اللون. وقالوا كان يقسم للإماء كما يقسم للحرائر. Si Imam, siya ay masigasig sa kanyang pagsambah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Abul Hussein Muhammad ibn Mudhaffar, narinig ko ang aming mga sheikh sa Egypt na kinikilala ang kanyang kahusayan sa pagka-imam. Inilalarawan nila ang kanyang pagsisikap sa pagsamba sa araw at gabi at ang kanyang pagtsatsaga sa pagsasagawa ng hajj at jihad. So ang ating imam, makikita natin dito na sabi natin kanina na kumbaga sa mga panahon natin ngayon ay nasa kanya na ang lahat.
masipag sa pagsasagawa ng pagsamba, masipag sa pagsasaliksik ng kaalaman, masipag sa pagtuturo ng kaalaman, masipag sa pagjijihad. Sinabi naman ng iba, siya ay nag-aayuno ng isang araw at kumakain sa susunod na araw. So nag-aayuno siya ng siyam Dawud, ng tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o di kaya ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamainam na pag-aayuno ay ang pag-aayuno ni Nabiyullah Dawud. At ang kanyang pag-aayuno, yasumu yawman wa yuftiru yawma. Nag-aayuno ng isang araw at ang susunod na araw ay kakain, sa susunod na araw ay mag-aayuno, alternate. At ganun nga ang pag-aayuno ni Imam An-Nasai. Siya ay may 4 na asawa at 2 alipin na babae. May magandang muka at may nagniningning na kulay ng balat. Sinabi rin nila na binibigyan niya ng patas na oras at karapatan ng kanyang mga aliping babae gaya ng pagbibigay niya sa mga malayang asawa. So etong ating imam ay hindi niya iniwan ang isa sa mga sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya ng naikwento na may 3 kalalakihan na dumating sa isa sa mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nang tinanong nila ang pagdarasal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng kanyang asawa na kana yasumu wa yuftir wa yaqumu wa yanam wa yatazawwaj an-nisa. Sinabi nung isa, kung ganun ako ay mag-aayuno at hindi ako mag-iftar. Hindi ako titigil sa pag-aayuno. Araw-araw ako mag-aayuno. Yung pangalawa, itatayo ko ang gabi at hindi ako matutulog. Yung pangatlo, hindi ako mag-aasawa. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung nagalit siya at sinabi niya na ako ay nag-aayuno at kumakain din. At ako ay tinatayo ko ang gabi at natutulog din. At ako ay nag-aasawa. Dito sa kwento at pagsasalaysay sa katangian ng ating imam na si Imam An-Nasai, kung makikita natin dito na ang kanyang pag-aayuno, nag-aayuno at nag-iftar, kumakain din. At itinatayo niya nga ang gabi dahil gano'n ang pagkakapaniwanag sa kanya ng mga sheikh sa Misr, sa Egypt, na nagsusumikap din siya sa gabi. At kasama rin sa mga hindi niya iniwan na mga sunna ay itong pag-aasawa dahil meron siyang 4 na asawa at meron pang 2 aliping na babae. At bilang pagiging patas ay hinahati-hati niya ang kanyang oras sa mga asawa niya at kasama ang kanyang 2 alipin. Ang mga sinabi ng mga ulama kay Imam An-Nasai. قال الدارقطني كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار وأعرفهم بالرجال. Sinabi ni Ad-Darqutni na si Imam An-Nasai ang pinaka-faqih, dalubhasa sa fiqh, sa batas, sa lahat ng mga sheikh sa Egypt sa kanyang panahon. Siya ang may pinakamalalim na kaalaman sa mga hadith, kung ito nga ba ay hadith na sahih o hadith na da'if. At siya rin ang may alam sa mga ilan, mga depekto ng mga athar. At a'rafahum birrijal. Siya rin ang may pinakamalawak na kaalaman tungkol sa mga rijal, mga tagapagsalaysay ng hadith. وقال الحاكم كلام النسائي على فقه الحديث كثير ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامه. Ang mga paliwanag ni Imam An-Nasai tungkol sa fiqh ng hadith, pag-unawa sa mga batas mula sa hadith na ito, ay napakarami. At sino mang susuri sa kanyang sunan, ay tiyak na mamamangha sa ganda at linaw ng kanyang mga salita. Waqala Abu Abdullah ibn Manda, nasabi na natin ito, kay Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, sabi ni Abu Abdullah ibn Manda, alladhina akhraju as-sahiha wa mayyazu ath-thabita min al-ma'lul wal khata'a min as-sawab 4. Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Abu Abdurrahman An-Nasai. Ang mga naglabas o nagtipon ng mga wastong hadith at nagbukod ng sabit, matatag at totoong hadith mula sa ma'lul, may depektong hadith, at ng pagkakamali mula sa katotohanan, nagbukod ng mga pagkakamali at sa mga katotohanan ay 4. At sila si Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, at si Abu Abdurrahman Al-Imam An-Nasai.
وقال أبو بكر الحداد قال أبو بكر ابن الحداد الشافعي قيل أبو بكر بن الحداد محدث وسمع حديثا كثيرا لكنه لم يسمع إلا من النساء فقط ما سمع من شيخ غير النساء قال رضيت بالنساء حجة بيني وبين الله تعالى. Si Abu Bakr ibn al-Haddad al-Shafi'i ay isa ring muhaddis at maraming nakuhang hadith at napag-aralang hadith at narinig na hadith. Pero nasabi na itong si Abu Bakr ibn al-Haddad al-Shafi'i ay walang pinagkuhanan ng hadith maliban lamang kay Imam An-Nasa'i. Dahil sa kanya kumuha ng mga hadith. At sinabi niya, raditu bin Nasa'i hujjatan bayni wa bain Allah. Sapat na sa akin at tinatanggap ko na si Imam An-Nasa'i bilang aking hujja, katibayan at patunay sa pagitan ko at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga kung darating etong imam na to, Abu Bakr bin al-Haddad, yawm al-qiyamah sa araw ng paghuhukom, ay sapat na niyan, sapat na nasabi niya na sapat nang sabihin ko na ang aking mga kaarunungan, ang aking mga kaalaman ay nakuha ko lahat kay Imam An-Nasa'i. Ganun ang pagtitiwala niya kay Imam An-Nasa'i. وقال ابن عدي سمعت منصورا الفقيه وأحمد بن محمد بن سلام الطحاوي يقولان أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين. Sinabi ni Al-Mansur at ni Ahmad ibn Muhammad bin Salam al-Tahawi, sinabi nilang dalawa na si Abu Abdurrahman An-Nasa'i, si Imam An-Nasa'i ay imamun min a'immatil muslimin. Sinaksihan nila na itong si Imam An-Nasa'i ay imam na kasama sa mga imam ng mga Muslim. وقال ياقوت الحموي أبو عبد الرحمن النسائي القاضي الحافظ صاحب كتاب السنن كان إمام عصره في علم الحديث وسكن مصر وانتشرت تصانيفه بها وهو أحد الأئمة الأعلام صنف السنن وغيرها من الكتب. Si Abu Abdurrahman An-Nasa'i ang qadi, hukom at hafiz. Kaya niya tinawag na qadi dahil itong ating imam, Imam An-Nasa'i ay naging qadi rin, naging hukom, naging judge. Nakapagtrabaho siya bilang judge. Sabi niya, ang may akda ng aklat na As-Sunan, siya ang naging imam ng kanyang panahon sa karunungan sa hadith. Nanirahan sa Misr, Egypt, at doon lumaganap ang kanyang mga sinulat na aklat. Siya ay isa sa mga dakilang imam at kanyang binuo ang Sunan at iba pang mga mahahalagang aklat. Waqala Abu al-Hajjaj al-Mizzi, Abu Abdurrahman An-Nasa'i ahadul a'imma al-mubarrizin wal-huffaz al-mutqinin wal-a'lam al-mashhurin. Si Imam An-Nasa'i ay isa sa mga namumukod tanging imam sa mga dalubhasang hafiz na may katiyakan sa pagsasagawa, mga mutqinun, at sa mga tanyag na dakilang personalidad, al-a'lam. At sinabi ni Imam Ibn Kathir, أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن الإمام في عصره المقدم على أترابه وأشكاله وفضلاء دهره رحل إلى الآفاق واشتغل بسماع الحديث والاجتماع بالأئمة الحذاق. Sinabi ni Imam Ibn Kathir na si Imam An-Nasa'i ang may akdal ng sunan, ang imam ng kanyang kapanahunan at ang nangunguna sa kanyang mga kasabayan, kapantay at mga dakilang tao sa kanyang sirkulo. Naglakbay siya sa malalayong lugar at itinuon ng sarili sa pakikinig ng hadith at pakikipagtagpo sa mga dalubhasang mga imam. At sinabi ni Imam Az-Zahabi, wa kana min buhuril ilmi ma'al fahmi wal litqani wal basari wa naqdir rijal wa husnit ta'lif. Siya ay isa sa mga buhural ilm, lawa ng kaalaman, kasama ang malalim na pag-unawa, al-fahm, wal-itqan, ang katiyakan sa katotohanan, wal-basar, matalas na paningin, pagsusuri sa mga tagapagsalaysay at kahusayan sa pag-akda. At sinabi rin ni Imam Az-Zahabi, qala Ma'mun al-Misri al-Muhaddith, sinabi ni Ma'mun na taga-Egypt al-Muhaddith, na kasama sa mga muhaddith, kharajna ila Tarsus مع النساء سنة الفداء فاجتمع جماعة من الأئمة عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن إبراهيم مربع وأبو الآذان وكيلجة
فتشاوروا من ينتقي لهم على الشيوخ فأجمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي وكتبوا كلهم بانتخابه. Sinabi ni Ma'mun al-Misri, pumunta kami sa Tarsus kasama si An-Nasai noong taon ng Sanat al-Fida. Al-Fida, pagtubos sa mga bihat. Nagtipon ng mga grupo ng mga imam. Nagtipon itong mga imam na to. Sino tong mga imam na to? Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Si Abdullah na anak ni Imam Ahmad ibn Hanbal. At saka si Muhammad ibn Ibrahim Murabba. Wa Abul Adhan wa Kalijah. Itong si Abul Adhan at saka si Kailajah. At sinabi nila, nagtipon-tipon sila at sinabi nila, man yantaqilana ala syuyukh. Sino ang pipili para sa atin mula sa mga sheikh? Kumbaga marami tayong nakuhang mga kaalaman sa mga sheikh na to, sino ang pipili sa atin? Kung ano ang sahih sa mga nakuha natin. Nagpulong sila at nagkaisa silang apat, mga imam itong apat na to, at nagkaisa silang lahat na kay Imam An-Nasai. Sa kanila sila kukuha ng karunungan at siya ang pipili sa kanila sa mga nakuha nila na kaalaman sa mga sheikh. At silang lahat ay sumulat batay sa mga napipili ni Imam An-Nasai. وقال الذهبي في السير ولم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي هو أحزق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى الترمذي وهو جار في مضمار البخاري وأبي الزرعة إلا أن فيه قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمر والله يسامحه. Sinabi ni Imam al-Zahabi, walang sino man sa simula ng taong ikatlong siglo o sa taong 300 sa Hijra, sinabi niya, walang sino man sa mga sa taong ito ang mas makakasobra sa hifz pagsasaulo kay Imam An-Nasai. Siya ay mas dalubhasa ayon kay Imam al-Zahabi. Siya ay mas dalubhasa sa hadith at sa mga depekto ng hadith at sa mga tagapagsalaysay ng hadith kaysa kay Imam Muslim, kaysa kay Imam Abu Dawud, kaysa kay Imam At-Tirmidhi. Siya ay kasabayan at kapantay sa antas nina Imam Al-Bukhari at Imam Abu Zur'ah. Subalit mayroon siyang, ito ay pananaw at opinion ni Imam Az-Zahabi. Sinabi niya, mayroon siyang kaunting pagkiling sa panig ni Ali, tashayyur, at pag-iwas sa mga katunggali ni Imam Ali, gaya ni Muawiyah at Amr. Naway patawarin siya ng Allah. Ito ay ayon sa pananaw ni Imam Az-Zahabi. Dahil lang mga ulama, sinabi nila na si Imam An-Nasai ay wala sa kanyang katangian ang tashayyu. Ang tashayyu ay may mga antas, may mga marahil. Dahil may mga tao na nagsasabi na si Imam An-Nasai, ito ay hindi sa mga nanggaling sa mga ulama. Ito ay nanggaling sa mga hindi nila masyadong napag-aralan ang karunungan patungkol sa ating mga imam. Na sinasabi nila na si Imam An-Nasai daw ay isang Shia. Dahil nga dito sa isa sa mga nasabi ni Imam Az-Zahabi, mayroon siyang katangian na tashayyu. Katotohanan na si Imam An-Nasai ay hindi kasama sa mga Shia. At ang dahilan kung bakit nasabi na mayroon sa kanya yung tashayyu, ano nga ba itong tashayyu? Ang tashayyu na yan ay yung kumbaga pumapanig kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Sa una, yung nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Imam Ali ibn Abi Talib at sa mga sahaba katulad ni Talha, ni Zubair at ni Aisha radiyallahu anhu sahaba ajma'in, may pumanig kay Ali. Ang tinatawag sa kanila ay mga Shi'at Ali. Mga Shi'at Ali, mga pumanig kay Ali. At totoo naman, dahil ang mga kasama ni Ali, mga sahaba, totoo naman na si Ali ay muqaddam, lalong-lalo na nung nagkaroon ng yung mga sahaba kung sino nga ba ang dapat na gawing khalifa, si Ali ibn Abi Talib o si Muawiyah. Walang duda na si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ang mas karapat dapat na maging khalifa. At yung mga pumapanig kay Ali ibn Abi Talib, yun yung mga tinawag na Shi'at Ali.
nung nagkaroon pa ng gulo, nung humiwalay pa ang mga Khawarij, may mga humiwalay, yun ang tinawag na Khawarij, at yung pumanig kay Ali, yun ang tinawag ng mga Shia at Ali. Pero hindi itong mga Shia ang kanilang akida. Tinawag lang silang mga pumanig kay Ali ibn Abi Talib, kaya tinawag na Shia at Ali. Hindi sila mga Shia na katulad ng akida ng mga Shia sa panahon natin ngayon. Kumbaga pumanig lang sila kay Ali, kaya sila tinawag na Shia Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. At makuha natin mamaya yung kwento, bakit nga ba nasabi na pumapanig itong si Imam an-Nasai kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Makukuha natin mamaya yung kwento, insha'Allah. Muallafat al-Imam an-Nasai, yung mga naisulat ni Imam an-Nasai. Si Imam an-Nasai ay may naisulat siya nung una na tinatawag na Sunan an-Nasai. May naisulat siya na Sunan an-Nasai as-Sughra. اشتهر بين المحققين من علماء الحديث أن سنن النسائي الصغرى المجتبى أصح كتب السنن الأربعة. Sabi ng mga muhakkikun, ng mga ulama sa hadith, na ang Sunan an-Nasai as-Sughra o tinatawag na al-Mujtaba, ang tawag sa sunan, dahil mamaya makukuha natin na may sunan si an-Nasai na Sunan Kubra, at yung sikat na sunan niya ay yung Sunan Sughra, at tinatawag itong Mujtaba, at makukuha natin bakit tinawag na Mujtaba. Sinabi nila na itong sunan ni Imam an-Nasai as-Sughra asahhu kutubi sunan al-arba'. Dito sa apat na to, Imam Abu Dawud, al-Imam at-Tirmidhi, Imam an-Nasai, Imam Ibn Majah, sabi nila ang pinaka naglalaman ng mga correct, mga hadith na sahih sa apat na ito ay ang kitab ni Imam an-Nasai, ayon sa ibang mga ulama. Wa aktsaru hadithan sahihan, siya ang may pinakamaraming hadith na sahih dito sa apat na to. Maliban doon kay Imam al-Bukhari at Imam Muslim, dahil lahat naman ng hadith na nabanggit dito ay mga sahih. Wa aqalluha hadithan da'ifan, at pinakakakaunti ang mahinang hadith, etong kitab ni Imam an-Nasai ayon sa mga ulama. Ang unang dahilan, hirsul Imam an-Nasai ala al-intiqai fi kitabih. Dahil sa pagsusumikap ni Imam an-Nasai sa pagpili ng mga hadith dito sa kanyang kitab. Binaan ala talabi Amir Ramlah. Dahil ito ayon sa hiling sa kanya ng Amir ng Ramlah na an yufrida lahu al-hadith as-sahih min as-sunan al-kubra. Dahil na hiniling niya na itong kitab mo na Sunan al-Kubra ay piliin mo lang dyan yung mga hadith na sahih at yung nang ibigay mo sa akin. Dahil naikwento ni Imam as-Suyuti na ayon sa kanya, si Imam an-Nasai ay ibinigay niya bilang regalo sa Amir ng Ramla. Etong Ramla na to ay isa sa mga syudad sa Palestine. Yung Amir sa Ramla, ibinigay na regalo ni Imam an-Nasai yung kanyang libro na Sunan al-Kubra. Sunan al-Kubra. Ibinigay niyang regalo. Sinabi ng Amir na to, kullu ma fiha sahih, lahat ba ng nilalaman na nito ay sahih? Sinabi niya, la. Sinabi ni Imam an-Nasai, hindi naman. Faqala, mayyiz dis sahiha min ghairihi. Kung ganun, sabi niya, ay piliin mo yung mga sahih lang at yun ang ibigay mo sa akin. Fasannafa lahu as-Sughra. Kaya ang mga pinili niya sa kitab na to, yung Sunan Kubra, pumili siya dito ng mga hadith na mga sahih at yun ang ibinigay niya, yun ang isinulat niya at yun ang Sunan Sughra. At yun ang tinawag na Mujtaba, dahil ang ibig sabihin ng Mujtaba ay yung mga pinili. So pumili siya ng mga sahih na hadith dito sa Sunan Kubra at yun na yung Mujtaba at yun yung Sunan Sughra at yun yung mga yun yung kitab na alam natin, yung Sunan an-Nasai. Kaya pag sinabing Sunan an-Nasai, yun na yung Sunan Sughra o Mujtaba. Ang pangalawang dahilan kung bakit nga ba nasabi nila na yung kanyang kitab ang may pinaka maraming sahih sa apat na mga libro ay dahil sa kaalaman ni Imam an-Nasai sa mga rijal, sa mga kalalakihan ng sanad, ng chain of narrations, mga tagapagsalaysay. Si Imam an-Nasai ay maraming akda, lalong-lalo na patungkol sa hadith.
at sa mga tagapagsalaysay, mga rijal as-sanad. At ang kanyang pinakadakilang gawa ay ang Sunan al-Kubra, na isinulat niya ang Sunan al-Kubra at pagkatapos ay pinaikli niya ito at tinawag na Mujtaba, na kilala ngayon bilang Sunan as-Sughra o Sunan an-Nasa'i. Kaya kapag sinabi ng mga tao na Sunan an-Nasa'i, yun na yung Sughra o yun na yung Mujtaba. At siya yung pinaikli mula sa Sunan al-Kubra. At ito na nga yung kumakalat sa mga tao ngayon. Tinipon ni Imam an-Nasai sa kanyang aklat ang mga hadith tungkol sa mga batas, mga ahkam, at hinati ito sa 58 na mga kabanata at bawat kabanata ay hinati sa abwab. At hindi niya ginawa ang ginawa ni Abu Dawud at Tirmidhi na magbigay ng komento sa pagpapahina ng mga hadith, mga tad'if al-hadith. Hindi rin siya nagbigay ng direktang hatol sa mga tagapagsalaysay, sa mga rijal. Hindi siya nagbigay ng jarh wa ta'dil. Hindi siya nagkomento sa mga tagapagsalaysay. O di kaya ay hindi naglipat ng mga opinyon ng mga faqih mula sa iba't ibang rehiyon. Hindi katulad ng ginawa ni Imam Abu Dawud at ni Imam at-Tirmidhi. والسبب الذي دعا أبا داود والترمذي والنسائي إلى أن يذكروا في كتبهم أحاديث معللة. Ano nga bang dahilan kung bakit nga ba nagbanggit o naglagay ng mga mahihinang hadith ang mga imam na to sa kanilang libro? Mga sunan ni Abu Dawud, Jami' Tirmidhi, Sunan an-Nasa'i. Bakit mayroong mga hadith dito na may depekto? Kumbaga etong hadith na to ay may komento dyan, may depekto yan, mahina ito. Ang dahilan kung bakit sila nagbanggit ng mga depektibong hadith, mu'allala, ay dahil nga may ilang mga ulama na gumagamit nito bilang ebidensya. Dahil ang mga ulama sa fiqh, ito yung mga hadith na ginagamit nila. Kaya naman, ang ginawa ng ating mga ulama, gaya ng nabanggit natin, nung kinuha natin ang talabuhay ng dalawang imam na si Imam Abu Dawud at Nasa'i, at Tirmidhi, sinusulat nila dito kung ano yung ginagamit ng mga fuqaha na mga dalil. Pagkatapos ay binabanggit din naman, katulad ni Imam at-Tirmidhi, binabanggit niya kung ito nga ba ay malakas o mahinang hadith. Kaya inilagay nila ang mga hadith na to at ipinapaliwanag ang depekto nito upang mawala ang pag-aalinlangan. At nilagay nga nila ito sa kanilang mga aklat, mga akda, mga sinulat. Si Imam an-Nasai ay kilala sa kanyang mahigpit na pagsusuri sa hadith at sa mga tagapagsalaysay. At ang kanyang pamantayan sa pagpapatunay ay napakahigpit. Tawthiq. Kumbaga sabihin na etong lalaking ito ay thiqa, etong lalaking ito ay mapagkakatiwalaan, ito ay ganito ganyan. Shadid. Napakahigpit dito ni Imam an-Nasai. Ayon sa iba ay mas mahigpit pa siya kaysa kanila Imam al-Bukhari at Imam al-Muslim. Qala az-Zahabi, qala al-Hafidh ibn Tahir, sa'altu Sa'd ibn Ali az-Zanjani 'an rajul fawathaqahu. فقلت قد ضعفه النسائي فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. قلت يعني الذهبي صدقه فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم. Naikwento ni Imam al-Zahabi na sinabi ni Al-Hafidh Ibn Tahir, tinanong ko si Sa'd Ibn Ali az-Zanjani patungkol sa isang tagapagsalaysay. At sinabi ni Sa'd, thiqah, kinilala niya itong mapagkakatiwalaan. Sinabi ni Hafidh Ibn Tahir, qad da'afahu an-Nasa'i. Pero yung lalaking yan, pinahina siya ni Imam Nasa'i. Sinabi ni Sa'd ibn Ali, ya bunay, o anak ko, tunay na si Imam an-Nasa'i ay may pamantayan sa mga lalaki, tagapagsalaysay, na mas mahigpit pa kaysa sa pamantayan ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So, ganun kahigpit si Imam an-Nasa'i sa pagkomento sa mga kalalakihan at pagtatawsik, pagbibigay ng pagsasabi kung siya ay mapagkakatiwalaan o hindi. Sinabi ni Imam az-Zahabi, sadaq, totoo yung sinabi ni Sa'd, فَإِنَّهُ لَيَّنَ جَمَاعَةً مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ.
sapagkat pinahina niya ang isang grupo ng mga kalalakihan na kabilang sa mga sahih nina Al-Bukhari at Muslim. So may mga nabanggit ang ating mga imam na sina Imam Al-Bukhari at Muslim na para kay Imam An-Nasai ay mahina. Pero kung titignan natin, ay mas tama ang mga nasabi ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim dahil napagkaisahan ng mga ummah, ng mga ulama na asahul kitab ay ang kitab ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Susunod ang kitab ni Imam Muslim. ويقول السيوطي في مقدمة شرحه لكتاب السنن النسائي كتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. Sinabi ni Imam Suyuti sa kanyang pagpapaliwanag sa kitab, libro ni Imam An-Nasai, ang aklat ng ni Imam An-Nasai na sunan ang may pinakakakaunting mahihinang hadith at may pinakakakaunting mga taong may dungis ang kredibilidad pagkatapos ng dalawang sahih, ang sahih ni Imam Al-Bukhari at sahih ni Imam Muslim. Kilala si Imam An-Nasai sa kanyang matinding pag-iingat sa pagsusuri ng hadith at ng mga tagapagsalaysay. At ang kanyang pamantayan sa pagpapatunay o tawthiq ay napakahigpit. Ginamit niya sa kanyang aklat na Al-Mujtaba, yan na yung Sunan Sughra, ang isang tumpak na pamamaraan na pinagsama ang fiqh at ang sining ng isnad, mga chain of narrations. Inayos niya ang mga hadith ayon sa mga kabanata, mga kitab, abwab, at nilagyan ang mga ito ng mga pamagat na kung minsan ay umaabot sa napakaataas na antas ng katumpakan at tinipon niya ang lahat ng mga isnad ng iisang hadith sa iisang lugar lamang. Ang ating imam ay meron ding isa pang libro. Siya ay may aklat din na pinamagatang Khasa'isu Ali. Ito na yung masasabi natin kung bakit sinabi na siya meron sa kanya yung tashayyu. Meron sa kanya yung tashayyu. Dahil meron din siyang isinulat na aklat na pinamagatang Khasa'is Ali. Mga katangi-tanging katangian ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. At ang aklat na ito ay may kwentong nagpapakita ng isang mahalagang usapin na pinanghawakan ng mga ahlul ilm. Noong unang panahon sa Kufa at saka sa Basra, sa Kufa ay naroon ng mga Shia nagmamahal kay Ali. Ay yung mga Shia na sumobra na sa pagmamahal kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. May mga yung sumobra sa pagmamahal kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na doon nagmula yung mga firqa na Shia. Nung una, meron lang sa kanila na yufaddilu Aliyan ala Abi Bakrin wa Uthman. Katulad ng mga Zaydiyya, sinasabi nila, firqa ng mga Shia, mas mainam at mas karapat dapat naman si Ali kaysa kay Abu Bakr at saka kay Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Etong mga Shia na to, nung narinig ni Ali, pinatawag ito ni Ali at sinabi niya na kung sino man ang magsabi na mas mainam ako kay Abu Bakr at kay Umar ibn al-Khattab, jaladtuhu thamanina jalda. Anuin ko yan? Jalda, papaluin ko yan ng samanuna jalda. Pinaparusahan sila ni Ali. Maliit pa yun. Dahil nag-improve yun at na yung mga taong yun na mas minahal nila si Ali kaysa kay Abu Bakr, mas mainam sa kanila si Ali kay Abu Bakr at Umar, humantong ito sa pagmumura lang kay Abu Bakr at kay Umar ibn al-Khattab, at ang mga taong yun ay nakalabas sa guhit ng Islam. Yun yung patungkol sa mga Shia at may mga sumamba pa kay Ali. So dito sa lugar na to, sa Kufa, naroon ng mga Shia na nagmamahal kay Ali bin Abi Talib at nagpapakalabis sa kanilang pagmamahal sa kanya. Al-ghulu fi mahabbati Ali radiyallahu anhu. Samantala naman sa Basra, ay nandoon naman yung mga nagmamahal kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu at galit kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Pumunta ka sa Kufa, mahal nila si Ali ibn Abi Talib. Pumunta ka sa Basra, galit sila kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Dahil ito sa fitna, subhanallah. Nung kumalat na yung fitna, wala nang magagawa.
at may mga tao na nahulog sa fitna na to at hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pangalagaan niya tayo mula sa fitna na to. So ito yung nadatnan ni Imam An-Nasai, itong fitna na to. Ang nangyari, kana ahlul ilm fi dhalika alwaqt, nung mga panahon na to, ang mga ahlul ilm ay nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan at ipinapakita nila ito ng malinaw. Kapag ang isa sa kanila ay pumasok sa Basra, ay nagsasalaysay sila ng mga katangian ni Ali bin Abi Talib. Dahil sa Basra, nandito yung mga namumuhi kay Ali bin Abi Talib, mga Uthmaniyan, pinapahigit nila si Uthman kaysa kay Ali. At hindi lang yun, wala namang problema dahil mas mahigit talaga si Uthman kaysa kay Ali. Ang problema, kinamumuhian nila si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Malugod nawa ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Ali at saka kay Uthman. Kaya pagpasok ng mga ulama sa Basra, nagsasalaysay sila ng mga katangian, mga fadail ni Ali upang tuligsain ng galit at pag-iwas ng mga tao kay Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. At kapag ang isa namang alim ay pumasok sa Kufa kung saan nandoon yung mga sobra-sobra ang pagmamahal nila kay Ali at nagagalit sila kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, nagsasalaysay naman ang mga ulama ng mga katangian ni Uthman upang tuligsain ang kanilang galit kay at upang tuligsain ang kanilang galit kay Uthman. So ganito ang kanilang ginagawa, na ibinabalik sila sa tunay na katuruan ng Islam, na ang mahalin ang lahat ng mga sahaba radiyallahu anhum at huwag sobrahan ng pagmamahal sa isa na kabumuhian mo yung isa. At ibalik sila sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah na ang pinakamainam ng mga sahaba ay si Abu Bakar, Umar, Uthman, pagkatapos si Ali, susunod sa kanila ay al-ashara al-mubashsharun bil jannah at yung pagkakasunod-sunod ng mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in. At may lugar katulad sa Syam, kung saan dito namuno si Muawiyah at naganap yung Ma'rakat Siffin, yung fitna sa pagitan ni Ali at saka ni Muawiyah, at nagkaroon nga ng labanan sa pagitan ng dalawang ito. So yung mga tao sa Syam, kasama sila sa mga namumuhi kay Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. So nung nakapasok dito si Imam An-Nasai, dito niya ngayon isinulat yung khasais Ali bin Abi Talib. Dahil ang mga taong yun ay namumuhi kay Ali at ipinakilala ni Imam An-Nasai si Ali bin Abi Talib sa pamamagitan ng librong ito, Khasais Ali. Dahil yun nga yung nakagawian, gaya ng nasabi natin kanina lang. صنف النسائي رحمه الله تعالى كتاب خصائص علي في الشام حيث كان الناس هناك فيهم من يبغض عليا رضي الله عنه. دخل الشام ففوجئ أن بعض الناس ما زال في قلوبهم على علي أو ما زالوا في قلوبهم على علي حيث كانت معركة صفين كما هو معلوم. Isinulat ni Imam An-Nasai ang aklat na Khasais Ali sa Syam. Dahil may mga tao dito na galit kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Pumasok si Imam An-Nasai sa Syam, nagulat siya na marami pa ring tao na may sama ng loob kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dahil nga sa nangyaring labanan sa Siffin sa pagitan ni Muawiyah radiyallahu anhu at ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. So para sa kanilang kinakampihan nila ay si Muawiyah at nagagalit sila kay Ali ibn Abi Talib. Kung saan maraming taga-Syam ang namatay sa labanan na ito sa Siffin. Naalala pa rin nila ang kanilang mga ninunong napatay dahil hindi pa ganun katagal ang lumipas na panahon. Hatta anna ba'd al-ulama ahad arwat al-hadith kana yaqul la, upang tipunin at ikalat ang mga katangian nito sa pamamagitan ng kanyang aklat. So nung nakita ni Imam An-Nasai sa lugar na to sa Syam na kinamumuhian nila si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, gaya ng nakasanayan ng mga ulama na ya'muruna bil ma'ruf wa yunkiruna al munkar. Ipinag-uutos nila ang mga mabubuti at ipinagbabawal nila ang mga masasama. At dahil masama itong nakita niya, isinulat niya ngayon ang Khasais Ali. Kaya naman may mga nagsasabi na mayroon sa kanyang katangian ng tasyayyo. Pero ang totoo, hindi siya mutasyayyi. Hindi dahil sa pumapanig siya kay Ali, pero dahil nga nadatnan niya ang mga taong ito na sobra-sobra ang kumbaga yung pagmumuhi nila kay Ali, kaya naman isinulat niya itong Khasais Ali.
At ito ay isang uri ng katapangan. Makikita nyo dito kung gaano katapang si Imam An-Nasai. Sino pa ba ang gagawa ng ganun? Na itong mga taong ito ay kinamumuhian nila si Ali at darating ka sa lugar na yun at isusulat mo ang lahat ng kabutihan ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Kung hindi ito tatawagin na katapangan, ano pa ang tatawagin na katapangan? Ang pumunta ka sa isang lugar na nakikita ang mga tao na lumalayo sa isang katotohanan ay pagkatapos ay sasalungatin mo sila sa pamamagitan ng paglalantad ng sunnah, ito ay isang tunay na katapangan. Falamma allafa hadha al-kitab, nang isulat niya etong libro na to, Khasa'is Ali, nang matapos na niya ang aklat na to, ay jaa ba'du as-salihin faqalu lahu limadha khassasta aliyan والصحابة كثر لم تؤلف في فضائل أبي بكر وعمر وألفت في فضائل علي حتى إن البعض قال فيه تشيع وليس كذلك قالوا ألفت في فضائل علي ولم تؤلف في فضائل أبي بكر وعمر. Nung matapos na niyang isulat to, may ilang mga salihun na lumapit sa kanya at nagtanong, bakit mo binigyang pansin diin lamang si Ali ibn Abi Talib sa aklat na ito? Napakarami naman ng sahaba. Bakit hindi ka sumulat tungkol sa mga katangian ni na Abu Bakar at ni Umar? Ngunit ang isinulat mo lang ay yung mga katangian ni Ali. May ilan pang mga nagsasabi sa kanya, na etong ating imam, si Imam An-Nasai, ay may pagkiling sa Shia o Tashayyu'. Pero sabi nga natin, hindi ito totoo. Sabi ng mga tao, sumulat ka rin patungkol sa mga katangian ni Abu Bakar at ni Umar ibn al-Khattab gaya ng pagsulat mo sa katangian ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Qala, sinabi niya, ito ang rason kung bakit ko isinulat ang Khasa'is Ali. Dakhaltu ash-Sham fara'aytu fihim maylan an Aliyin fa'aradtu an udhhira makanatahu radiyallahu anhu. Sinabi niya na pumasok ako sa Sham at nakita ko ang kanilang paglayo kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Kaya ninais kong ipakita ang kanyang mataas na katayuan, kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Ali ibn Abi Talib at ang ating imam. Pagkatapos nito, minarapat din niyang bumuo ng isa pang aklat tungkol sa mga katangian ng mga sahaba. Ra'a rahimahullah an yajma' kitaban kazalika fi fada'il as-sahaba mutlaqan fa'allafa kitaba fada'il as-sahaba. At hindi nung pagkatapos niya maisulat ang mga katangian ni Ali, ay nagsulat din naman siya ng Fadail as-Sahaba. Libro ng pamagat ay Fadail as-Sahaba. Mga katangi-tanging katangian ng mga sahaba radiyallahu anhum. At dito na niya sinulat yung ibang mga sahaba. So wala sa kanya yung tasyayyo. Hindi natin pwedeng sabihin na pumapanig lang kay Ali at hindi niya pinapanigan ng ibang mga sahaba, pero ginawa niya yun dahil yun yung nakita niyang problema sa lugar na yun na kinamumuhian nila si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Kaya yun ang sinulat niyang libro. Na si Imam An-Nasai, sa kanyang pagkamatay, mata Abu Abdurrahman An-Nasai bin Ramla bi Palestine. Namatay siya sa Ramla sa Palestine, pero mayroong khilaf dito kung saan siya namatay. يوم الاثنين ل13 ليلة خلت من صفر سنة 3,300. Sa araw na Ithnain ل13 ليلة خلت من صفر, sa lumipas ang 13 days o 13 nights sa buwan ng Safar sa taong 303. Pumasok na ang taong 300 dahil 303 namatay ang ating imam. Wadufina fi Baitil Maqdis. At dito siya inilibing sa Bait al-Maqdis. At ang kanyang edad ay 88 years old. Pero kung saan siya nilibing at kung saan namatay ay mayroong khilaf ng mababanggit din natin. Anong dahilan kung bakit nga ba namatay ang ating imam? Nang mabalitaan ng mga tao sa Sham, ito yung dahilan ng kanyang kamatayan. Ito yung isa sa mga nabanggit ng dahilan ng kanyang pagkamatay. Nang mabalitaan ng mga tao sa Sham at kumalat ang tungkol sa aklat niya na Khasa'is Ali, kumalat na ito sa mga mangmang, mga jahala. Pinuntahan nila ngayon si Imam An-Nasai at sinabi nila, sumulat ka rin ng mga katangian sumulat ka tungkol sa mga katangian ni Ali. Sinabi niya,
Oo, sumulat nga ako ng mga kitab na Khasa'is Ali. Sabi nila, banggitin mo rin sa amin ang mga katangian ni Muawiyah. Sumulat ka rin ng libro sa mga katangian ni Muawiyah. Dahil nga sabi natin sa lugar na to sa Sham, mas pinapanigan nila si Muawiyah at kinamumuhian nila si Ali bin Abi Talib. Dahil nga sa nangyaring labanan sa pagitan ng Ahl Sham, mga naninirahan sa Sham, at kay Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Dahil nga mahal na mahal nila si Muawiyah radiyallahu anhu, lahat ito mga sahaba. Pero qadarallahu wa ma syaa fa'al, nangyari ang nangyari, yung fitna sa pagitan nilang dalawa. Sabi nila, sumulat ka rin tungkol sa kanyang mga katangian, si Muawiyah. Sagot ni Imam An-Nasai, hindi ba sapat na para kay Muawiyah na maging pantay na lamang at nais pa ba niyang higitan ng iba? Kumbaga, hindi ba sapat na isa siya sa mga sahaba at kailangan pa tayong magsulat ng kanyang mga katangian? Ngayon, nagalit ang mga taong ito dahil mahal nila si Muawiyah at galit sila kay Ali. At nang sabihin ni nasa Imam An-Nasai, itong sinabi niya, na hindi pa ba sapat, yani, ama yarda Muawiyah an yakuna ra'san bi ra'sin hatta innahu yuridu an yufaddala kadhalik. Kailangan pa bang magsulat ng libro patungkol kay Muawiyah? Hindi ba pa sapat na kilala nyo na si Muawiyah ay isang sahaba? Nagalit sila ng sobra dahil nga sa pagmamahal nila kay Muawiyah at kinamumuhian nila si Ali radiyallahu anhu ajma'in. Kaya nung ginawa nila, ang ginawa nila, faghadibu min hadhihi al-kalima wa darabuhu darban shadida. Ang ginawa nila ay binugbog nila ngayon itong ating imam. Na isang matanda na, 80 years old na, 88 years old. Tapos binugbog pa ng mga mangmang na ito. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Fama zalu yadfa'una fi hidnihi hatta akhrajuhu min al-masjid. Wa fi riwayatin ukhra yadfa'unahu wa yadfa'una fi khusyayhi wa dasu. Ang ginawa nila, patuloy nila siyang itinutulak sa dibdib hanggang sa mailabas sa moske. Pinapalong, itinutulak, sinusuntok. Subhanallah. Sa iba pang ulat, sa ibang riwaya, sinisipa pa nila sa maselang bahagi ng katawan at tinatapak-tapakan pa nila ang imam na to. Sinasabing ang pagbugbog nila kay Imam An-Nasai, etong pagpalo nila kay Imam An-Nasai sa ginawa nilang ito, pananakit nila kay Imam An-Nasai, ito na ang naging sanhi ng kanyang kamatayan sa taong 303, sa edad na 88, nang saktan siya ng mga tao sa Sham. So ito yung isang dahilan kung bakit siya, ito yung isang dahilan na nabanggit kung bakit siya namatay. Na matanda na yung tao, matanda na yung imam, binugbog pa ng mga mangmang na ito. Waqad yaqulu qa'id. Maaring may sabihin ng ibang tao na hindi ba sa kanyang sinabing hindi pa ba sapat na para sa kanya na maging pantay na lamang at nais pa niyang higitan ng iba? Yung sinabi ni Imam An-Nasai na yun kay Imam sa sahabi na si Muawiyah, hindi ba to pwedeng may magsabi na ito ba ay pangungutya kay Muawiyah o paninira kay Muawiyah radiyallahu anhu? Ang sagot dyan ay hindi. Wala itong halong paninira kay Muawiyah radiyallahu anhu. Subalit ninanais lamang ni Imam An-Nasai na ipaliwanag sa kanila na si Muawiyah, kahit gaano pa kataas ang marating nito, ay hindi kailanman aabot sa antas ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, napagkaisahan na ikaapat siya sa Al-Khulafa Ar-Rashidun, na sila ang pinakamainam sa mga sahaba. Kasama siya, Al-Ashara Al-Mubashsharuna bil Jannah. Kasama siya sa sinabi ng Allah, la yastawi man anfaqa minkum min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, sabaqa islamuhu islaman Muawiyah biqaribin min 20 sana. Mas nauna pang mag-Islam, pumasok sa Islam si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kaysa kay Muawiyah ng halos 20 years. Kaya hindi maaring maging pantay si Ali ibn Abi Talib at saka si Muawiyah. Bagkus si Muawiyah radiyallahu anhu
ay hindi niya rin sinasabi na mas mainam siya kaysa kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Nung natapos na yung Ma'arakat Siffin at nagkaroon sila ng kasunduan na magkaroon na lang ng sulh, kasunduan at itigil ang labanan, sinabi ni Muawiyah na ibda bismi aliyin qabla ismi. Isusulat na yung mga kasunduan, sabi niya doon sa nagsusulat, unahin mo ang pangalan ni Ali bago yung pangalan ko. At mayroon pa ng mga pinuno sa ibang lugar na sa mga hindi mga Muslim, nakalimutan ko kung force o mga Roman Empire na nagpadala ng sulat kay Muawiyah na narinig namin na mayroong gulo sa pagitan mo at pagitan ni Ali. Kung gusto mo ay padalan ka namin ng sundalo upang tulungan ka laban kay Ali. Nagpadala ng sulat si Muawiyah. Anong problema nyo sa kapatid ko? Sinabi niya na yung si Ali, ito ay away ng magkapatid. Magkapatid kami. Baka gusto nyo na kayo ang padalan ko ng sundalo na yung ulo niya ay matatapos na sa inyo, darating na sa inyo at yung buntot niya na nandito pa sa Sham. So ganun yung pinagtatanggol ni Muawiyah, si Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Ang ibig sabihin, wala sa kanila, ni isa sa kanila, hindi iniisip ni Muawiyah na mas mainam siya kaysa sa kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Lakin al-fitna intasharat, waqa'at, qaddar Allah wa ma syaa fa'al. Ito ay fitna na naisulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala at magaganap at mangyayari. At sinabi nga ng ating mahal na propeta, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ, maghihiwalay at magkakawatak-watak ang umma na to, at doon nangyari at doon naganap. So dito ay hindi naman pinanigan ni Imam an-Nasai si Ali, pero dahil yung dadatnan niya ay sumobra yung kanilang pagmamahal kay Muawiyah, tinatalikuran si Ali, binabalik lang sila ni Imam an-Nasai sa kung ano yung dapat nilang paniniwala. At ito yung mas mainam naman si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kaysa kay Muawiyah, at hindi gustong sirain ni Imam an-Nasai si Muawiyah. Yun nga yung dahilan kung bakit nga may mga nagsasabi na mayroong katangian itong ating imam na tasyayyo. Kung saan naman namatay si Imam an-Nasai ay nagkaroon sila ng khilaf. Sinabi ni Imam az-Zahabi na si an-Nasai kharaja min Misr fi akhir umri. Si Imam an-Nasai ay lumabas sa Misr sa kanyang huling buhay, ila Dimashq, papunta sa Dimashq. Fasu'ila biha an Muawiyah, ito na yung kwento natin, tinanong mo kay Muawiyah, faqala, ito na yung naikwento natin, at sabi dito na doon nga pumanaw itong si Imam an-Nasai dito sa sa Ramlah, sa isa sa mga syudad sa Palestine. Pero may nabanggit din na isa pa na namatay si Imam an-Nasai sa Makkah. Ito rin ay kwento rin ni Imam az-Zahabi. Qala Abu Sa'id ibn Yunus fi tarikhihi Tarikh Misr. Sinabi ni Abu Sa'id bin Yunus sa kanyang kitab na Tarikh Misr. Tarikh Misr. Tarikh ng history sa Egypt. At po nasabi natin na si Imam an-Nasai ay nanirahan sa Egypt. Sinabi niya, kana Abu Abdurrahman, si Imam an-Nasai ay isang imam, hafid at matatag sa kaalaman. Lumisan siya mula sa Egypt noong buwan ng Zulqa'dah sa taon ng 302 sa Hijrah, at namatay sa Palestine noong Lunes ng ika-13 sa Safar taong 303. Sinabi ni Zahabi, ito ang mas tumpak. Para kay Imam al-Zahabi, ito ang mas tumpak na namatay siya sa Ramlah, isa sa mga syudad sa Palestine, sapagkat si Ibn Yunus ay isang mapagmatsyag na hafid. Nag-aral siya kay Imam an-Nasai at kilala niya itong mabuti. So yun yung sinasabi ng Imam az-Zahabi na para sa kanya, mas tumpak na sabihin na namatay siya sa Ramlah, sa Palestine. Pero sinabi ni Daraqutni, sinabi naman ni Daraqutni, خرج حاجا فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة فقال احملوني إلى مكة فحمل وتوفي بها وهو مدفون بين الصفا والمروة وكان وفاته في شعبان سنة 300. Sinabi naman ni Imam Darqutni na lumabas ito bilang maghahajj sana at umtuhina fi Dimashq. In-exam siya sa Dimashq. Ibig sabihin nun ay kumbaga doon na nangyari yung imtihan niya. Doon sa Dimashq, doon na yung patungkol kay Muawiyah, kay Ali, yung pagkapalo niya, yung pagkabugbog sa kanya. Wa adraka ash-shahada, faqala ihmiluni ila Makkah.
Nung nangyari na sa kanya yun, nang nabugbog na siya, ay gusto niyang, sabi niya, ihmiluni ila Makkah, dalhin niyo ako sa Makkah. Fahumila, fatufiya biha. Yun nga yung ginawa nila, dinala nila sa Makkah. At doon na pumanaw si Imam An-Nasai sa Makkah. At doon na ilibing sa pagitan daw ng Safa at Marwa. At ang kanyang pagkamatay ay sa Sha'ban sa taong 303. So patungkol naman sa taon, wala namang khilaf dito na ito ay sa taong 303. Pero patungkol sa lugar ay nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Sabi ng iba sa Ramla sa Palestine, sabi naman ng iba ay sa Makkah. Hadha wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ngayong araw ay muli na naman nating natunghayan ang ating Sheikh at natalakay natin ang isa sa kinikilalang imam ng hadith na isa sa naging dahilan upang ma-preserve ang sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang iba kundi si Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai. Ngayon ay tinalakay ng ating Sheikh kung paano siya nagsikap upang mangaral, kalapin ng kaalaman patungkol sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ma-preserve ang kwento, ang magandang pamamagitan ng ating mga sahaba. Siya ang nag-akda ng aklat na Sunan an-Nasa'i, ganun din ang Sunan al-Kubra at ng Mujtaba. Ganun din ang Khasais wa Ali at ang iba pang mga kitab katulad ng Fadailus Sahaba. Ngayong araw ay muli nating natunghayan at natutunan ang isa sa magandang aral na makukuha natin at pwede nating may apply sa ating panahon ngayon. Ngayon ay bubuksan na natin ang question and answer, pero bago pa man yun ay ating pinapaalalahanan ang ating mga tagapakinig na kayo ay mag-share o sumali sa ating mga sumali sa ating competition sa sharing and reflection contest. Pinapaalalahanin din namin kayo na kayo ay sumunod sa instruction ng ating moderator. Okay. Ngayon ay simulan na po natin ang section ng Tanong ng Bayan. Mangyari pong i-comment ang inyong mga katanungan sa ating comment section upang ating maitanong sa ating buting Sheikh. Okay, unang katanungan po, Sheikh. Si Imam Nasai ay kilala sa pagiging stricto sa pag-verify ng mga narrations o ng mga narrators ng mga hadith. Sa ating panahon ngayon na kung saan ang mga information ng social media ay mabilis kumalat, ano po ba yung mga lesson na mai-share natin sa ating mga kabataan ngayon sa pamamaraan ni Imam Nasai sa pag-preserve ng katotohanan at pag-iwas sa mga misinformation o pagkakalat ng mga maling aral? Lilasaf ya Sheikh, hindi ko masyadong naintindihan. Okay. Ulitin ko po, Sheikh, yung katanungan. Si Imam An-Nasai ay nakilala natin sa pagiging stricto sa pag-verify ng mga narrations ng hadith o di kaya yung mga tao na nag-narrate ng hadith. Sa ating panahon ngayon na kung saan ang information sa social media ay mabilis kung dumating, ano po ba yung lessons na ma-share natin sa ating mga kabataan upang magkaroon sila ng pamamaraan katulad ni Imam An-Nasai sa pag-preserve ng katotohanan at pag-iwas sa mga maling informasyon? Wala ka pong boses, Sheikh. Parang nakamute. Alhamdulillah. Siguro, ang may papayo ko lang sa mga estudyanteng nagsasaksik ng kaalam na hindi lahat ng kumbaga
huwag nilang abalahin ang sarili nila muna sa mga mga kumbaga mga pag-aaral sa mga kalalakihan na mga muasir, mga yung iba kasi kung ano yung nakita lang nila, share kaagad na hindi pa man nila na nasisigurado. Yung iba ang rason lang nila, narinig ko kasi, o ang rason lang nila pinost kasi nung kilala kong mapagkakatiwalaan. Kaya yung hindi natin napapansin na ang nangyayari o nagagawa natin ay nasisiraan natin ng isang tao dahil lang sa narinig natin o nakita lang natin na pinost na hindi pa natin sigurado kung totoo nga ba siya ang nagpost o di kaya hindi din natin nasisigurado kung saan niya nakuha ang impormasyon na to. Kaya hindi natin nakikita, napapansin na nasisiraan natin yung mga tao. At ang akala ng ibang mga bagong estudyante ngayon na yun ang totoong katuruan ng ating relihiyong Islam, na ipakalat ang mga maling katuruan para wala namang problema kung sigurado ka. Pero kung hindi ka sigurado, huwag natin abalahin ang sarili natin sa mga ganitong gawain. Ang may papayo ko lang ay katulad ng mga ganitong programa na pakinggan natin, tignan natin yung history muna ng ating mga ulama. Pag-aralan natin muna, palawakin muna natin ang ating kaalaman sa ating relihiyon. Huwag muna tayong maging abala sa mga sikapin na huwag kang makinig dito, isa tong Sufiya, isa tong Mubtadi, isa tong ganito, isa tong ganyan. Hindi mo nga alam yung history ng tao yun, hindi mo nga alam kung ano yung sinabi niya, hindi mo nga alam kung ano yung sinasabi mo minsan. Ngayon, ang gawin na lang natin, ito yung payo ko, tulad ng dati pa rin, na kung gusto mong pag-aralan yung mga tao, unahin mong pag-aralan yung mga mahalagang tao sa ating relihiyon, katulad ng ating mga aima, katulad ng ating mga imam sa hadith. Hindi pa natin nababanggit lahat ng imam sa hadith, yung mga imam natin sa fiqh. Bakit hindi na lang yun ang pag-aralan natin para makuha natin, magamit natin yung oras natin sa kapakipakinabang na mga kaalaman, karunungan. Ngayon, kalat na rin yung mayroon na akong napapanood ngayon sa sa YouTube na mga kwento ng mga imam. Ni Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, nakalimutan ko, kay Dr. Farhan. Sa YouTube yun. Ngayon, yun ang unahin mo. So, imbis na maging abala ka sa pagkakalat sa mga tao na si fulan ganito ganyan, bakit hindi mo na lang ikalat sa mga tao? Gusto mo rin namang pag-aralan yung mga kalalakihan, yung mga tao. Pag-aralan mo yung mga imam at yun ang iparating mo sa mga tao. Nagamit mo pa yung oras mo. Hindi na sayang yung oras mo. Nakilala mo pa yung mga imam mo. Bakit hindi mo pag-aralan yung history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga anbiya? At yun ang ipakalat mo sa mga tao. Dahil sapat na malaman ng mga tao ang totoo, ang hak. At sa pamamagitan ng pag nalaman na nila yung hak, malalaman nila yung batil kahit hindi pa sabihin na yan ay kamalian. Dahil nalaman na nila yung hak na ito ay galing sa propeta, galing sa mga sahaba, ganito ang pagkaintindi ng mga imam. So, abalahin muna natin ang ating mga sarili sa pagpapalawak ng ating mga kaalaman. Etong mga taong ito na nagpapakalat ng mga yung paninira sa ating mga imam, paninira sa ating mga ulama, tanungin mo sila kung kam syurutus sala, kam markana as-sala, kam hindi nga nila mabanggit ito eh. Tapos bigla na lang nilang sasabihin ng imam na to, ang alim na to, na may napakalaking naiambag sa Islam. Nasasabihin nila itong taong ito ay ganito ganyan, sisiraan nila dahil sa isang pagkakamali. Sabihin natin nagkamali. Hindi ba pwedeng magkamali ang isang alim? So, para magamit mo iyong oras, hindi masayang sa paninira sa mga tao na hindi ka sigurado dahil yung narinig mo lang eh. At ang ipinagbawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha anil qila wa qal, na napakadelikado niya ngayon sa Facebook. Yung qila wa qal na yung kung ano lang yung nakita mo, kinuha mo, copy, paste, o di kaya ay like, o di kaya ay share ka agad, na hindi mo sinisigurado. Paano kung hindi totoo? Di kasama ka sa nakasira sa taong yun. Kahit totoo, hindi ka naman mujtahid. Ang ginagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga mujtahidun. Yung ijtahada fa akhta'a falahu ajr. Ijtahada fa asaba falahu ajran. Mujtahid.
Ikaw nag-share ka na hindi ka pa sigurado. So abalahin na lang natin kung gusto mong ganyan, dahil minsan napakahaba ng post patungkol sa lalaking ito, na yun lang ang gusto mo para malaman ang kamalian ng isang lalaking yan. Bakit hindi mo na lang basahin ang Kitabut Tauhid at Isa Ulo? Na yung napakahabang history na yan na wala kang makukuha dyan maliban sa gusto mo lang siraan yung lalaking yun. Eh kung basahin mo na lang yung Kitabut Tauhid at Isa Ulo mo, kung magbasa ka na lang ng isang libro, eh dinadagdagan pa ang iyong kaalaman na hindi sa paninira ng mga tao. Hayaan mo ang mga ulama natin na silang magbigkas, magbanggit kung mapagkakatiwalaan ba ang alim na yan o hindi. Hayaan mo ang mga mujtahidun, ang muhakkikun, ang mga totoo na may kaalaman sa Islam na sila ang magsabi na ang taong yan, hindi mapagkakatiwalaan ng taong yan, huwag kang makinig dyan ng taong yan, iwasan mo yan. Pero ikaw, na wala kang masyadong kaalaman, pumunta ka doon sa iyong pinagkakatiwalaan, at ganun na lang ang gawin mo, na gawin ng abala ang iyong sarili sa pagsasaliksik ng karunungan bago ka pumasok sa mga jarh wa ta'dil na wala kang alam na sa usapin na jarh wa ta'dil. Dahil ang ginagawa mo lang ay kilawakan. Kung ano yung shinare ng taong yun, isishare ko rin dahil kaibigan ko ang taong ito o kilala ko ang taong ito. Wallahu a'lam. Mashallah. Barakallahu fiik ya Sheikh. Dumapo po tayo sa pangalawang katanungan. Yes, Sheikh. Si Imam Nasai devoted his entire life to the preservation of the Sunnah. In our generation where entertainment often replaces learning, what practical steps can educators and parents take to revive the love for the Sunnah among young Muslims? Si Imam Nasai daw, ating i-translate din sa kung ano yung kaya natin, ay kanyang ginamit yung kanyang buong buhay, ginugol niya ang kanyang buong buhay para ma-preserve yung Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din ang pagsasabuhay nito ng mga sahaba. Sa ating henerasyon, kung saan ang entertainment companies ay napapalitan nito yung pagkatuto o yung learning. Ano po ba yung practical na steps na dapat gawin ng isang magtuturo o ng isang magulang nang sa gayon ay ang kanilang mga anak o ang mga kabataan ay mapamahal sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah. Masya Allah. Una sa lahat ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kabataan, ang ating mga kapatid, ang ating mga anak sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay, ang tanong ay paano ko, kumbaga, ano yung mga step sa pagtuturo sa anak, yung mga magandang step. Hindi ko naman kayang sagutin yan at hindi ko kayang sabihin na iisa lang ang daan para sa pagtuturo sa iyong anak. Pero may mga paraan para matuto ang ating mga anak. So may kasabihan na yung kilos daw, action speaks louder than words. Yung kilos natin, mas malakas ang boses niya, tinig niya, kaysa sa ating mga salita. So yung mga anak natin, minsan kahit hindi natin pagsabihan, kahit hindi tayo magsalita, pero kung makita nila sa atin, kung ano yung gusto nating ituro sa kanila, kahit hindi natin ipag-utos sa kanila yon, sila ang gagawa nito. Halimbawa, sa pagsasala, gusto mong magsala ang iyong anak, pero hindi naman niya makita sa iyo ang pagdarasal. Paano mo uutusan itong batang ito? Kahit gaano mo pa isaksak sa kanyang kokote na maganda ang, pero kung nakikita niya sa iyo, hindi ka nagsasala, sabi niya, pwedeng maisip ng batang ito na wala lang naman yung sinasabi niya dahil hindi niya rin ginagawa mismo. Pero kapag gawin mo to, kahit wala kang sinasabi, pero hindi naman sapat na ginagawa lang dahil nandun pa rin yung kailangang turuan sila. So ngayon, pag nakita niya sa'yo at ikaw ang tiningala niya, kahit hindi mo pa man ipag-utos ay gagawin niya ito. Dahil lang mga anak, ang mga kabataan ay meron silang mga tinitingala, na meron silang mga tinutularan. At kapag ikaw ang kanilang tiningala, na hindi mo na kailangan magsalita at tutularan kanila sa iyong mga gawain. Isa yung sa mga tamang hakbang, wallahu a'lam, dahil magkakaiba tayo ng lugar, panahon, at mga nakaugalian, at mga tribo, at mga pamamaraan. So, eto yung isa sa alam ko
ito yung sa tingin ko na isa sa mga paraan na makita nila sa atin kung ano man yung gusto natin ipag-utos sa kanila. Halimbawa, sa sadaka, kung makita nila na ikaw ay masyadong mapagbigay, kaya nga sinabi nila na yung bunga na hindi nalalayo doon sa kanyang puno kapag nahulog. Bakit? Kasi kung ano yung nakikita mo sa iyong mga magulang, yun ang nagagawa mo eh. So yung mayroon tayong mga nakikitang pamilya na tignan mo yung mga magulang na mapagbigay, tignan mo yung mga anak na mapagbigay din. Hindi lahat, pero makikita mo na karamihan, ganun talaga. Bakit? Kasi kahit hindi pinag-utos sa mga magulang, kumbaga, natutularan nila ito sa kanilang mga magulang. Patungkol naman dyan sa mga entertainment na yan, ay tayo na ang may alam sa kung paano natin entertainin natin ang ating mga anak. Kung gagamit ba tayo ng YouTube, ng Facebook, ng Cocomelon, ng kung ano-anong gagamitin para lang mapatahimik ang ating anak, ay tignan naman natin kung kailangan meron tayong balance. Meron tayong balance. Wala namang problema na ma-entertain sila. Halimbawa, paminsan-minsan, pahawakin mo naman ng tablet. Dahil ngayon, ang literate ngayon ay may alam sa computer at ang illiterate ngayon yung walang alam sa computer. Pahawakin mo naman ng cellphone. Pero kung sa lahat ng kanyang problema ang ibibigay mo ay cellphone, hindi mo man lang magawang makausap at hindi man lang niya makita sa iyo ang pagtatarbiya, ang lahat ng gusto niya, ang gusto niya makuha lang yung cellphone. So kailangan tayong maging balance. Kailangan maging balance. Kasama sa tarbiya natin yung pagpalo, pero yung pagpalo na hindi masakit. Sa mga ano ngayon, pwede kang sabihin nila, kakasuhan ka pa eh, kapag pinalo mo yung anak mo eh. Pero kasama talaga kasama rin sa tarbiya. Sinabi nga ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pag umabot ng inyong mga anak sa 7 years old, na ipag-utos nyo sa kanila ang sala. At pag umabot na sila sa 10 years old, paluin nyo na sila kapag iniiwan nila ang sala. Pero yung palong yun, yung palo na hindi masakit. Kumbaga yung palo na makita lang nila, naggalit ka. Minsan nga, kahit tingin lang eh, hindi mo na kailangan paluin. Tignan mo lang yung anak mo. Alam na niya, naggalit ka. So, magkakaiba tayo ng pamamaraan, pero meron tayong may itinulong sa atin, may iginuhik din sa atin ang Islam na utusan habang maliit pa lamang sila ay sikapin na natin silang utusan doon sa paggawa sa kabutihan. Ang mga bata ngayon, mayroon silang sa mga ano ngayon, sa kafa, yung mga nag-study sa mga bata. Mayroong study na nagsabi na ating ang mga kabataan ngayon, yung kanilang concentration sa isang bagay ay hindi tatagal ng 1 minuto. Kumbaga, kaya nilang mag-concentrate sa isang bagay, pero bilangan mo lang yan ng mga 10 seconds, iba na yung lumilipad na yung kanilang isipan. So yan ang gamutin natin. Anong dahilan? Isa sa mga dahilan, tignan mo kung anong makikita ngayon sa Facebook. Ang makikita sa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, kung saan-saan pa man, mga reels. At yung mga reels na yan, yung hindi umaabot ng 1 minuto. Dahil makikita mo yung umaabot, tignan mo yung video kapag umabot ng 1 minuto, china-channel na yan. Hindi ko nga alam kung may nanonood sa ating ngayon. Sana maraming nanonood dahil lang ating oras, 1 oras, kalahating oras, sobrang isang. Dahil nakasanayan ng mga tao, yung reels na yun na 3 segundo lang, 5 segundo, channel na yan. Kapag umabot sa 1 minuto, hindi nila kayang hintayin yung video na yun. Kahit nga tayo, minsan, yung mga sarili natin, gusto nating manood. Paano ko nga ba aayusin ng aking cellphone? Paano ko aayusin ng aking laptop, ang aking printer? Ang titignan mong video na yung 5 segundo lang. Kapag nakita mo na 5 minutes, maghanap ka ng iba. So, nagbabago yung panahon. Sa pabago-bago ng mga nakagawian din at mga nakakasanayan sa panahon na yun. Kailangan ba natin sumabay? Sa mga kaya nating sabayan, na hindi naman taliwas sa ating relihiyon, sabayan natin. Pero yung mga tumataliwas na sa ating relihiyon, huwag nating sanayin ang ating mga anak sa mga bagay na ito na taliwas sa ating relihiyon. So maging balance tayo. Maging balance tayo sa pagtatarbiya sa ating mga anak. Walang problema na ma-entertain sila siguro sa mga kagamitan na yan. Pero minsan palabasin din natin sila sa sala, maglaro ka, bigyan mo ng bola, manggulo ka kahit paminsan-minsan, gumalaw ka naman at hindi yung nakaupo lang at nakabaluktot at nanonood lang. At pagkatapos nun, mag-aral ka din naman, turuan mo, kailangan magkaroon ka din ng oras. Yung ibang mga magulang, wala ng panahon sa anak. Kaya nga pinapadala sa mga madrasa dahil buong araw, buong gabi, nasa palengke, pagdating pagod, tulog agad. Kapag nawalan ka ng connection sa iyong anak,
iyon din ang isang problema. So magkaroon ka ng oras para sa iyong anak. Oo, nagtratrabaho ka para sa iyong anak. Jazakallahu khairan. Ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamataas na antas sa paraiso. Dahil nagtratrabaho ka para sa iyong anak. Pero, huwag mong kakalimutan na magkaroon ng oras sa iyong pamilya. Lumabas kayo minsan, maglaro kayo minsan, ipakita mo sa kanila na may oras ka sa kanila, at insyaAllah, pag naging malapit ka sa kanila, ay papakinggan kanila, susundan kanila. So, mayroon tayong, magkakaiba tayo ng paraan. Sana, napahaba yung sinabi ko, hindi ko alam kung meron kayong napulot na aral dito. Sana ay kahit konti meron kayong napulot na aral doon sa mga nasasabi sa Allah. Mashallah. So, pangatlong katanungan po, Yasir. Ito na po yung pinakahuli. Nabanggit niyo po kanina na si Imam An-Nasa'i ay naharap sa mga persecutions sa kanyang paninindigan sa katotohanan, lalong-lalo na sa pag-preserve ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa loob po ng katanungan ito, ano po ba daw yung naging role ng kanyang mga asawa? Kasi nabanggit na mayroon siyang 4 na asawa sa kanyang naging legasiya. Ganun din na paano po daw natin ma-develop yung mga kabataang Muslim sa panahon natin ngayon na magsalita o manindigan sa katotohanan sa panahon na mayroong social pressure na ang pagsasalita ng katotohanan ay nadi-discourage. Asawa lang ang narinig ko. Pakiulit kayo. Tanong. Baka na, okay. Ito po yung katanungan niya, Sir. Nabanggit kanina na si Imam An-Nasa'i ay naharap sa mga persecution. So yung mga yung pag-against ng mga tao sa kanyang paninindigan sa katotohanan o sa pag-preserve ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano po daw yung naging role ng kanyang mga asawa na maharap niya yung ganitong mga sitwasyon? Ganun din na paano daw magkakaroon ng ating mga kabataan ngayon ng matibay na panindigan katulad ng paninindigan ni Imam An-Nasa'i sa panahon na ang social pressure ay dinidiscourage dito ang pagsasalita ng katotohanan. So parang dalawa yung tanong. Una, ano yung mga naging kumbaga ano rin ng naiambag din ng kanyang mga asawa. Dito sa mga nabanggit natin ay hindi naman nabanggit dito yung ano nga ba yung naitulong ng mga asawa. Hindi dito nabanggit at wala akong nabasa. Pero mayroong kasabihan na sa likod ng bawat magiting na lalaki ay may nakasunod na babae. Kumbaga, kailangan ng mga kalalakihan ang mabuting babae rin. Dahil ang babae, sila yung nagbabalance sa ng lalaki. Kumbaga, sa emosyon din ng lalaki. Minsan ng lalaki, nananaig yung kanyang galit. Minsan nananaig yung kanyang pagiging lalaki, yung kanyang pride. Nandyan yung babae para maging balance. So, ang babae, ang asawa, pag nagkaroon ka ng asawa na mabuting asawa, ay isa siya sa makakatulong sa'yo sa mga kabutihan. Dito sa ating kwento patungkol kay Imam An-Nasa'i, wala tayong nabanggit dahil wala akong nabasa na kung ano yung naitulong ng kanyang mga asawa sa kanya. Pero kung magkakaroon ka ng 4 na asawa, razaqakallahu wa zawjata, kung magkaroon ka man ng mga asawa na tutulong sa'yo, napakaganda. Kung naging 4 pa yung asawa mo, edi napakarami ng tutulong sa'yo. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabanggit isang kwento nung sa panahon ng yung gusto nila mag-umrah pero pinigilan sila ng mga Quraysh, yun yung Sulhul Hudaybiyah. Pagkatapos ng Sulhul Hudaybiyah, inutusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sahaba na magpagupit at katayin yung kanilang mga alay. Ang problema, busy yung isipan ng mga sahaba doon sa nangyari na bakit hindi tayo nakapag-umrah. Kaya hindi nila marinig yung salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O di kaya, ay kahit naririnig nila, pero yung naisip nila na bakit hindi tayo nakatuloy mag-umrah. Kaya ang ginawa ng Rasulullah, tumasok siya sa isa sa kanyang mga asawa. Sinabi ng isa sa kanyang mga asawa, hindi mo na kailangan magsalita. Pero lumabas ka at pagkatapos tawagin mo yung iyong manggugupit at magpagupit ka, kalpuin mo ang sarili at pagkatapos ay katayin mo ang iyong anay. Huwag ka na magsalita. Yun ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinunod niya yung payo ng kanyang asawa. Lumabas, tinawag niya yung kanyang manggugupit, nagpagupit siya at kinatay yung kanyang alay. At yung mga sahaba, nakita nila yung ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagpaligsahan sila sa pagpapagupit at pagkatay. Maraming kwento patungkol sa pagtulong din ng mga asawa ng propeta. Si Aisha radhiyallahu anha,
Etong si Aisha, isa sa mga fuqaha ng mga sahaba. Ang mga kababaihan, saan sila pumupunta? Pumupunta sila kay Aisha radhiyallahu anha upang magtanong. Dahil si Aisha radhiyallahu anha ay nakakakuha ng kaalaman direkta sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung magkaroon ka ng apat na asawa at natuturuan mo itong apat na asawa mo, so hindi na kailangan pumunta ang mga kababaihan sa akin para sa akin sila magtanong. Pwede silang magtanong doon sa asawa ko. Paano pa kung naging apat? Na, so ito ay nasasabi natin ito pero marami namang mga takot na mga kalalakihan na ayaw mag-asawa ng apat dahil takot sila sa kanilang unang asawa. Yung pangalawang tanong, ano yung magiging stand natin dito sa na maraming social threat na kapag nagsabi ka ng totoo ay kumbaga ikaw ang masama. Una sa lahat, alamin mo muna kung totoo yung sasabihin mo. Kasi baka nagkakamali ka kaya ikaw ang minsan nadadala tayo ng ating emosyon. So may sasabihin tayo mula sa ating emosyon na hindi natin alam, na hindi pala tama yung sasabihin natin. Una sa lahat, siguraduhin mo muna na tama yung sasabihin mo. Paano natin malalaman na tama? Gaya ng nasabi natin, magsaliksik muna tayo ng kaalaman. Sikapin muna nating palawakin ng ating kaalaman. Sabi ng mga ulama, ang karunungan ay may tatlong shibr, tatlong dangkal. Pag nandun ka pa lang sa unang dangkal, ikaw ay akala ikaw na yung pinakamaalam. So lahat ng natutunan mo, gusto mong sabihin sa lahat, sasabihin mo na wala nang khilaf dyan, ang sinabi ng mga ulama, ganito, ganyan, ikaw ang may mali, ako lang ang tama dahil ito ang nabasa ko. Hindi mo alam, napakarami, napakalawak ng kaalaman. Pagdating mo, pagpasok mo sa pangalawang dangkal, magkakaroon ka na ng tawato, pagpapakumbaba. Bakit? Kasi nalaman mo na marami palang mga nasabi ang mga ulama, hindi lang iisa. At kapag nakapasok ka na doon sa ikatlong dangkal, malalaman mo na ikaw ay jahil, walang alam. So kung may sasabihin ka, siguraduhin mo muna na tama yung sasabihin mo. Sinabi ng Rasulullah at ang pagkakaintindi dito ng mga sahaba ay ganito. At siguraduhin mo na tama yung binigyan mo ng dalil. Yung kalagayan at saka yung dalil na ginamit mo ay magkasundo. Hindi kumbaga nagbigay ka nga ng dalil pero nakapakalayo doon sa sinasabi mo. Oo, sinabi nga ng Rasulullah, pero yung sinabi ng Rasulullah ay walang kinalaman doon sa sinasabi mo. So siguraduhin mo muna na tama yung sinasabi mo. At kapag tama yung sinasabi mo, la takafu lang matalain. Sabihin mo ang tama. Pero sa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Sa tamang panahon, sa tamang lugar, at sabihin mo rin sa tamang tao. Dahil kung minsan, kahit totoo yung sinasabi mo, kung mali ang pagkakasabi mo, hindi tatanggapin ng mga tao. Meron akong kakilala na sinabi niya, kung kukoreksyonan ninyo ako kung kukoreksyonan niyo ako, huwag niyo kong ipapahiya. Dahil kapag pinahiya niyo ako, wala akong papakinggan sa sasabihin niyo. Tama naman yung sinasabi niya. Kahit tama yung sasabihin mo, kung pinahiya mo yung tao, alam mo, bobo ka. Kasi hindi mo alam yung pinagsasabi mo. Ang tama ay yung sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinahiya mo muna yung tao, sinabihan mo muna ng bobo, sinabihan mo muna ng hindi nakakaintindi, sinabihan mo muna ng ikaw ay kasama sa mga Sufiya, ikaw ay kasama sa mga Shaira, ikaw ay Shia, ikaw ay ganito, ganyan. Dapat mong itigil yan, dapat kang tumahimik, dapat kang matulog, huwag ka nang magsalita. At nung napahiya mo, saka mo sinabi yung totoo, paano niya tatanggapin yung sinabi mo? So kailangan din natin ng hikma sa pananalita. Pero kapag nakuha mo na lahat yan, sabihin mo ang totoo at huwag kang matatakot sa sasabihin ng mga tao dahil yun ang totoo. Sabihin mo ang totoo na walang kinakatakutan. Pero, sabi natin, yung mga kondisyon na sa tingin ko, ito yung sarili kong opinion, tama yung sinasabi mo at tama yung pagkagamit mo sa dalil at bil hikma wal mau'izatil hasana. Wallahu a'lam. Mashallah, barakallahu fik ya Sheikh. Naway magsilbing inspirasyon sa ating lahat ang kanyang mga naibigay na kasagutan. So, mashallah, ngayon ay dumapo naman po tayo sa katanungan ng ating buting Sheikh. Ang aking tanong ay simple lang, insyaAllah. Naikwento natin ang dahilan ng kamatayan ni Imam An-Nasai. Ano nga ba ang dahilan ng kamatayan ni Imam An-Nasai? So, nariyan po sa ating screen ang katanungan ng ating buting Sheikh. Ano po ang dahilan ng pagkamatay ni Imam An-Nasai? Pagkatapos po ng ating broadcast ay ating ipopost sa aming page kung sino man yung mga nanalo sa ating patanong o sa ating question and answer.
Ngayon po ay ating i-announce ang dating, nanalo sa ating 4th episode ng ating GGR na walang iba kundi si Sister Jasmine ulit. O pangalawang beses na po na nanalo si Sister. So, mashallah, barakallahu fiha. Okay. Mangyari pong kayo ay magparamdam sa ating, page upang, tanggapin ang inyong, premyo. Alhamdulillah, maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumubaybay sa ating ikalima ng ating episode ng The Golden Rules of Ramadan. As-Salafus Saleh Series 2, The Imam of Hadith, na ngayon ay ating natalakay ang kwento ng isa sa pinakatanyag at dakilang imam ng hadith na si Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Aswaib bin Ali An-Nasai. Samahan niyo po kami bukas sa ating panghuling episode ng ating GGR at ating tatalakayin ang isa sa tanyag ding imam na si Imam Ibn Majah at kasama rin po natin uli ang ating buting Sheikh na walang iba kundi si Sheikh Abdullah Pandugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muling nagpapaalam ang ating team ng The Good Companion ngayong Ramadan, The Golden Goals of Ramadan. As-Salafus Saleh Series 2.